Pinahiya mo ako sa harap ng family mo tapos gusto mo pang maging maid of honor ko. No way! Sana lang mabasa to ni Diana at para malaman niyang hindi siya karapat-dapat maging maid of honor ko. Hello mga stories, itago niyo na lang ako sa pangalang Katrina, 30 years old, from Makati. Engaged na ako kay Jehe, 32 years old, at ngayong taon na ang kasal namin this December. Dapat masaya lang ako ngayon, pero heto ako at naglalabas ng sama ng loob dahil sa future sister-in-law ko na si Diana, 29 years old. Simula pa lang, ramdam ko na hindi ako welcome sa family nila. Hindi ko alam kung selos ba, pride, o natural lang talaga siyang maldita. Dahil mas priority ako ni Ie kesa siya. Lagi siyang may banat yung tipong hindi halata na insulto pero pasaring talaga. Minsan tatawagin akong masyadong simple, minsan naman, hindi ka bagay kay Jay, parang hindi ka galing sa level ng pamilya namin. Tumatawa siya pagkatapos, sabay sabing i-joke lang para kunwari light lang. Pero sa totoo lang, bawat salita niya parang tinataga ako sa dibdib. Wala naman na siyang magagawa dahil ako ang pinaglaban ng kapatid niya. One time. Nangyari yun nung isang gabi sa family dinner. Ang dami naming nakaupo sa table mga tito, tita, pinsan nila Nag-uusap lang kami nang biglang dumaldal si Diana. Buti na lang marunong magluto si Katrina. Kahit hindi naman siya kagandahan, at least may silbi siya. Tapos sabay-sabay silang tumawa. Kahit si Ihe, natawa ng konti, pero alam kong ramdam niya rin yung bigat ng sinabi ng sister niya. Ako. Para akong binuhusan ng yelo. Ang hirap ilarawan kung gaano kahapdi yung moment na yun, parang wala akong halaga, parang trophy wife na pangkusina lang. Pinahiya niya talaga ako ng todo. Hindi po talaga ako kagandahan, may mga pores din ako, sila lahing magaganda at gwapo. Actually baka sabihin niyo walang kwenta ang fian ko dahil hindi ako pinaglaban. Pinaglalaban niya po ako pero yung kapatid niyang yan si Diana, pag pinatulan nagdadabog at nagwawala. Kaya pag uwi namin, kinausap ako ni Ie tungkol sa kasal. Tinanong niya kung sino ang gagawin kong maid of honor. Walang pag-aalinlangan, sinabi ko na best friend ko, si Mia. Siyempre, siya yung tunay na nandyan para sa akin through thick and thin. Pero ayun, napangiwi si Izzy at ang sabi, kasi, ang pamilya namin inaasahan nila na si Diana ang maid of honor mo, love. Mga ka-stories, dun ako tuluyang napikon. Sabi ko kay Jehe, after lahat ng pang-insulto niya sa akin, gagawin ko pa siyang maid of honor. Sa kasal ko pa. Talaga ba Ishe? Kung gusto mo kayo na magpakasal ni Diana. Ngayon nalaman ito ng family niya, nagalit ang buong pamilya nila. Kesyo ako raw yung nagdadala ng drama, kesyo ini-exclude ko si Diana sa wedding namin. Yung mga tita niya nagsasabing magparaya ka na lang para walang gulo. At si Ie mismo. Ang sagot lang, pagbigyan mo na lang, love, para sa peace of mind natin. Hindi nila maintindihan, kasal ko ito. Isa lang ang wedding ko. Hindi ko hahayaang masapawan ng taong walang respeto sa akin ang mismong araw na dapat pinakamasaya sa buhay ko. Hindi ako papayag na yung babaeng paulit-ulit na dinudurog ang pagkatao ko ang makakatayo sa tabi ko sa altar. Kung gusto nilang drama, sige. Pero sa mismong kasal ko, hindi ako magiging tau-tauhan. Kung hindi nila kayang irespeto ang desisyon ko, problema na nila yun. Ang malinaw lang ako ang bride, ako ang may karapatan pumili kung sino ang magiging maid of honor ko. At kung si Diana ang inaasahan nila? Pasensya na. Mas gugustuhin ko pang walang maid of honor, kaysa makita siya sa tabi ko, habang humingisi, akala niya nanalo siya. Kaya hindi ko siya papayagan.